Dahil ang People's Mansion ang official residence ng pinakamakapangyarihang tao sa Batangas, syempre, meron din itong opisina at tulugan ng nakaupong gobernador. Dito sa hallway, agaw pansin ang ilang kahoy o ukit na pawang mga disenyo sa kisame ng mga bahay noon. Makikita rin dito ang ilang lumang paintings. So ito antigong-antigo kasi tingnan mo yung mga... Oo. Ano to, talagang matagal na ito, mga Quezanoy pa, yung mga una pang nag-governor gamit na ito. Ipinapaayos lang ng konti. Meron ako dito na parang secret ano lang. May secret office lang ako dito. May secret office kayo dito? Halos 5 tao lamang ang kakasya sa kanyang secret office. Pero wag ismulin dahil dito rin nagaganap ang ilan sa mga mahahalagang meetings ni Ate V. Narito din ang ilang memorabilia na bigay mismo ng kanyang mga fans. Sunod na ipinasilip sa akin ni Ate V ang pribadong kwarto niya. So ito ang bedroom ng mansyon, pero hindi ko naman siya ginagamit. Bakit pero po? Yung araw daw gamit din ito nung tumira dito yung tinatawag nilang kapatid ni General Marvar, ang tawag Barakuda. Babae siya na tiniran niya talaga itong mansyon nung yung kanyang asaway governor. Hindi naman nagmumulto dito si Barakuda. Nagluluko sila eh. Minsan daw dumadalaw pero ako sabi ko, nagmumulto daw dito. Sa kwento lang nila. Pero ako Kaya sabi siguro ko, hindi kayo natutulog dito. hindi. May bahay naman ako sa lipa. Simple lang ang disenyo ng naturang kwarto, meron itong isang kama at sa tabi nito ang litrato ni Ate V at ng kanyang mister na si Senator Ralph Recto. Ano ang meron kay Senator Ralph Recto na hindi nyo nakita doon sa lahat ng mga ka-love team ninyo? May laman ang bagay sa dalawang tenga niya. No, it's really, when I first met him, he was only 21. And you were? I was 31. 10 years ang gap namin. And yung bata niya yun, nahanga ako kasi iba na yung takbo ng utak eh. Napaka-mature, very intelligent. And then at the same time, cool din. Pag pupunta yan sa bahay, inoobserbahan ko kung paano makipag-deal sa mga kasambahay ko, sa mga drivers, tinitignan ko rin yung reaction niya. Kasi ako sanay sa tao, di ba? Eh sila recto na. Alta sosyedad, mayaman. Hindi ko nga nakita yun sa kanya. Hindi niya nakita? No. Hindi senyorito? No. And one thing when we met, nung matagal na nagde-date kami, sabi ko, yun ang matututo ako sa taong ito. Eh, alam mo naman nagpakamatay ng pagligaw sa akin. So, meron po ba siyang ginawa na hindi niyo po makakalimutan nung siya'y nanliligaw? Yeah, because nag-break kami. And then tumanggap ako uli ng mga suitors. Ay, patay. But you know what? Ang magaling, niligawan si Lucky. Kaya si Lucky ang nagsasabi sa akin, Mom, when is Tito Ralph coming back? I want Tito Ralph to be here. Sabi ko, why you like Tito Ralph? Sabi niya, yes, Mom. How about some friends? I like Tito Ralph. Niligawan niya yung Plus anak. factor yun. Nung nag-break kami. So malaki, kasi yun ang priority ko eh. Totoo naman lahat naman ng nanay ganun eh. Kung sino yung makakaintindi sa mga instant family, sa anak, yun ang mas malaki ang weight para sa nanay. Tama. And I got that from sa pamilyang Recto. Imagine, we were on for 7 years and then married, 18. Kasi 92 kayo 92, ilang kinasal. taon na? So 27 magto 28 years na kami together. Wow. Yeah. In spite and despite of. Ano yung in spite at despite? Lahat na nandiyan niya. In spite of everything. You cannot expect your partner, miski ako hindi perfecto eh. So kung ano pong kinaiinisan ninyo kay Senator Ralph? Yun? Kasi nakakainis lang sa kanya pag puti ka, itim siya. Ano ibig sabihin? Laging kontra. Devil's advocate palagi. Laging devil's advocate. Pag puti ka, pipilitin niya mag-iitim siya para magdebate lang kayo. Ganon siya. Diyos ko. Ganon si Ralph. So parang laging may deliberation sa Na, laging may debate sa ano. But with me, naging plus factor kasi naging part of learning ko yon. I debate with him. Papanindigan ko yung akin. So natututo ako. So it's not just puro showbiz. At least lumalawak naman yung kaalaman ko. Sa
Sa ngayon, masaya na si Governor Vilma Santos na namumuhay kasama ang kanyang anak na si Ryan Christian at ang kanilang panganay na si Luis o Lucky. Bakit Lucky ang pangalan? Hindi nga Lucky yung panahon na yun dahil namumroblema kayo. Bakit nga ba Lucky? Ano siya kasi na puro 7 pala, kaya 7, Lucky 7. Pinanganak siya April 21. Okay. So April 4, 217. Pinanganak ko siya, ang birth weight niya 7.7. Parang lahat ng 7 dumikit sa kanya. That's why, nung una, tinatawag namin siya Lucky kasi lahat puro 7 eh. But you know what, after giving birth to Lucky, so, nag-ano ko ulit, trabaho ako ulit because wala akong choice, makukulong ako. BIR ko, may kaso ko. You know, talagang lucky siya because I was able to recover. Mas sumikat pa ako kaysa nung dalaga ko when I became a woman. Doon ko nakuha ang Best Actress, Box Office. Kaya I love you, Lucky. Kaya I love you, Lucky. Doon lahat sa kanya. I was able to recover. How are you as a mother? Mahirap akong magbigay ng rating Stricta sa sarili ko. po ba kayo kay okay. Lucky? I'm a liberated mother. Aha. Marami akong role sa kanila. Pwede akong friend, pwede akong barkada. We can talk anything. As in anything under the sun. We can talk about sex, anything openly. Boys pa yan. You know, but again, at the end of the day, meron akong time na mother ako, may time na barkada, meron akong time na friend, na you can talk to me na, di ba, minsan yung iba sa friend nagsasabi. Kasi I don't react pag may kinukwento sila, naku anak, masama yan. Hindi. Hindi ako You give them ganon. freedom. Exactly. Pero, kailangan meron ka rin stand mo as a mother. Hindi po pwede to guide them. Tama? So, kaya siguro pwede ko ikusi, I'm a liberated mother. Pero kung tatanungin mo, ang buong buhay ko, nakafocus sa mga anak ko. You know, sila ang buhay ko.